and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Ngayong araw na ito ay mapapasaba kami ni Ricky sa Food Recycling Tipidan Challenge. Yun. Oh, naku, kanina inumpisan na natin yung ating mga food challenges na pagtipid-tipid. Kami ang inyong kapartner sa usapang praktikal, lalo sa panahon ngayon na araw-araw tumataas ang presyo ng mga bilihin. Malagang marunong tayong dumiskarte, lalo na pagdating sa pagkain. Hindi pwede basta kain lang. Kailangan may strategy. Do you agree? Tama ka dyan, Patty! I super-duper agree. At ngayon, bawat butil ng bigas at bawat piraso po ng ulam, may halaga na. Kaya naman, ihahatid namin sa inyo ang isang masayang laban, ang Tipidan Challenge, kung saan ibabahagi namin kung paano gawing bagong putahe ang mga tira-tira. Okay, 10 rounds ito, ha? Unless ma-knock out kita. Teka lang. Ano ba, kain ba tayo? Kain tayo? Ay, hindi. Ano na lang, use your imagination. Tipid-tipid na nga tayo corny ngayon. naman. Dapat Walang, may walang may taste test. Kailangan imagination. Okay, 10 rounds ito, mga ka-ASPN. Mas mahaba, mas matindi, at mas puno ng diskarte. Kaya simulan na natin yan. Round 1, ang kanin. Alam mo ba, ang kanin, isa sa pinakakaraniwang nasasayang sa bahay ay ang kanin. Talaga? Alam natin talaga yan. Pero para sa akin, hindi yan problema. Dahil po, opportunity yan pag meron tayong extra na kanin. Gagawin ko syempre siyang sinangag. Di ba? Tapos lalagyan mo yan syempre igigisa mo yan sa maraming bawang. Lalagyan mo ng itlog. At kung may konting gulay, edi mas okay. Parang Chinese fried rice. Korean diba? fried rice. Kimchi. Di ba? Pwedeng kimchi rice. Gawin siyang kimchi tapos rice. kung may luncheon meat ka, di ba? Itad-tad mo yan, gisahin mo na yan. Para it's complete rice in a meal na, di ba? May konti kang protein dahil doon sa luncheon meat at saka sa itlog. Tapos lalagyan mo kunyari ng leeks yan, di ba? O di yan na yung vegetables mo. Tama. Or kimchi. Korean na nga yan. Di ba? Korean, ang kimchi tawag rice. Gigimbap. Gigimbap or kimchi rice, di ba? Kasi kung may kimchi. Yung kimchi na lalagyan mo ng kimchi. Pero kung gusto niyo nang wala kayong kimchi, ay nice. Yung exactly what you said. Pero ito, may tip ako sa'yo. Lagyan niyo ng konting sesame oil. Sesame oil. Kasi Korean. Korean. So ako ang tip ko dyan, if you want to make adobo rice, damihan mo ang sarsa. Sarsa. Ang sarsa, damihan mo. So damihan mo yung toyo at suka mong yan, at saka tubig, di ba? Para pag naubos mo na yung adobo, may konti kang naiwan. Kunyari, yung mga iwan nila, yung malalapit sa mga buto-buto. Di ba? Pwede mong ihimay yon, di ba? Tapos, pag igigisa mo na yung kanin sa maraming bawang, pwede mong ibuhos yung sarsa, pangpadagdag. So, imbis na lalagyan mo pa ng salt and pepper, yung sarsa na, kasi timplado na yan. Tapos, pwede mong ihimay yung adobo na natira or buo-buo kung meron pa, tapos isama mo yan sa pag-mix mo ng adobong rice yan. And then, you top it off with scrambled egg. Wow, diba? So, that's sarap how you yan. present it. Either scrambled egg or fried egg. And then, kung gusto mo para kang nagpe-plating sa restaurant, lagyan mo ng konting leeks, diba? And then, mag-serve ka on the side ng kamatis, di ba? Yan ang mga masasarap na ano dyan, na mga parang pag yung i-ano mo yung adobo, yung dadamihan mo ng ways of I-uplift mo siya, kumbaga. I-level up mo. Alam ba, at saka di ba ang adobo, yan yung isa sa pinakamatagal na masira na pagkain, Yes, diba? kasi may suka. suka. Yan. Mas matagal, mas masarap dyan. O ano yung next natin? Sa akin naman ito ang pinakasikat na karne sa Pilipinas. Ano? Fried chicken. Fried chicken. O anong gagawin natin? Kapag may natirang fried chicken, huwag mong iinitin lang ulit. Himayin mo, igisa sa konting bawang at toyo, at gawin mong chicken flakes. Yeah, that's what I said nga, di ba? Like with the adobo, chicken flakes. ito Pero yung fried chicken, siya naman, fried chicken, gagawin niya chicken flakes. At even then, with the white meat, especially maski na fried chicken na yan, pwede mo siyang ihimay-himay, tapos yun na yung chicken spread. Ako, ginagawa ko chicken salad. Chicken salad or chicken spread nga, di ba, pang sandwich. So, lalagyan mo ng konting mayonnaise, lalagyan mo ng konting asin, paminta, konting asukal. You know, the secret to, yes, I put a pinch of sugar, white sugar. And then you can add celery, or you can add, some people, they put chopped apples. Yung mga, di ba? Ang sa tuna tuna ko spread, yan ginagawa. or sa chicken salad sandwich, like add a little diced
apples or a slice of apple, ng apple na doon sa manipis. white bread. Alam mo kasi ako Correct. natutunan yan? Saan mo natuto? Doon sa, sa canteen natin sa UP dati. Oh. Nandun yung kailang chicken upside down, tuna sandwich. Yung Oo. tuna sandwich, kakaiba. Oo. May slice of apple, Apple. kaya hindi siya malansa. Ako, hindi ko na maalala. Manamis siya. Oo, ako rin Oo. naalala ko, may nag-serve sa akin noon. Sabi ko, ang sarap. Tapos sabi niya, Oo. ang secret ko dyan, Apple. apple, manipis na apple. Sa white bread, di ba, lalagyan mo ng konting mayonnaise, Oh, di ba? yun, Tapos oo. ipapatong mo yung sliced apple Oo. doon. Tapos chicken spread. Chicken spread. Ako naman, Oo. tuna ako. Hindi ako Tuna. masyado mahilig sa manok. Ako love ko ang manok. Okay, ano ang next natin? At hindi, siyempre meron pa ako. Kala ano mo, pa? ha? Ano pa? Pwede rin gawing chicken pastil. Ay, alam ko yung chicken pastil. Uso po ngayon. Oh, bakit Ayan. nag-iuso yan? Para kasi siyang adobo yung chicken pastil, Pastil. di ba? Parang adobo yun if I'm not mistaken. Chicken pastil. Ayan nga. Ano ba siya? Ayan Yun na ba nga. yun? Parang adobo kasi may toyo May toyo. Yeah, no, seriously. That's like a Oo nga, adobo. yan na. And it has the beef. Yes. Diba? Dyan Kaya nga yung parang Oo, adobo. adobo siya. Okay, Ayan. ang next natin, round 3. Ito, round 3. Naku, ang dami pa nating round. Hanggang round 10 to. Kawawa naman kung si Manny Pacquiao to. Bugbog na. Pero, kung gagawin mo siyang lumpia, ibang usapan na yan. Which I do in my house. Fish sticks. Diba? Hindi. Ano? Ako bangus. Bangus ang ginagamit Ayan ang ko. fish sticks. Oo, ginagawa siyang lumpiang bangus. Oo. Ang lumpiang bangus ang ginagawa ko. Yung bangus, kunyari, nagsinigang na bangus ka. Diba? O, pag hindi naubos. Oo. So, anong gagawin mo doon sa bangus? Himayin mo rin. Pagka himay mo niyan, igigisa mo rin yan sa maraming bawang at saka sa sibuyas. Tapos, dagdagan mo siya ng sotangho noodles para magiging extender yan. Because it's fish, yung meat niyan, kukonti lang eh. Oo. So, to extend it, you put sotangho noodles. That's your extender. Sarap. Then, you can also use canned mushrooms, yung shiitake mushrooms na nasa lata. I-chop-chop mo rin yan. Isama yan sa paggisa. Dagdagan mo yan ng 1 soy, salt and pepper to taste. Gisahin mo ng mabuti. Pagkatapos mo igisa, palamig mo lang konti. Sa lumpia wrapper, ibalot mo na yan. Ipirito mo, deep fry. So you have fried lumpia and your dipping sauce. Alam mo ang dipping sauce ko? Ano? Parang nakikinig ka na lang, Ricky. Nakikinig ako kasi ini-imagine ko na eh. Hindi mo ma-imagine? Na-imagine ko. Na-imagine mo? Ang dipping In-imagine sauce ko. ko dyan, I just had it last weekend kasi pinagawa ko yan sa Parang maid sweet and ko. sour? No, you can use sweet and sour, chili sauce. But Mang Tomas? No. I use Ketchup. patis. Joke ka kay Patis. Ang patis, lagyan mo ng konting tubig kasi yung patis natin dito napakaalat. Unless you have Thai patis. So, patis, lagyan mo ng konting tubig. Yung siling labuyo, yung pula, i-chop-chop mo yan. Ang Ilagay mo dyan. Lagyan mo ng konting asukal. Chopped 1 soy, yon ang dipping sauce mo dyan. Sa lumpiang bangus. Wow. Yan ang ginagawa ko Chili sa sauce ba? bahay. So, hindi chili sauce I ang don't ginagamit use chili mo? sauce. I prefer my patis Para at least dipping sauce. sakto sa isda at patis, di ba? Alam mo Yes, talaga yung pagkain. correct. Lasa Correct, palasang correct ka Pinoy. dyan. Ay, gusto ko makiambag dyan dahil favorite ko yung fish. Tapos, ako pa, para mas maging healthy, yung lumpia, Oh. binabalot ko pa yan sa fresh lettuce leaf. Wow. So it's like a Vietnamese Oo, roll. Vietnamese roll siya. Yeah, di ba? And then you dip that. But I also eat it as a ulam. Oo, Di ba? pwede I can ulam. eat, With rice. With rice. So I can eat it with rice or I wrap it in a lettuce leaf and then I dip it in the patis sauce and that's my meal. So you can serve it as an appetizer or as a main course. Oo, ako yan naman- yan ang mga lutong dasa. Kaya dapat nanonood kayo ng lutong dasa tuwing Sabado, alas 11 ng umaga. Okay, Ricky. Well, ako may iambag ako dyan. Kung gusto ko rin ng mas exciting pa, gawin mong fish sisig. Fish, ayun, bangus. Bangus, diba? Ginagawa yan sa bahay namin. Bangus sisig. Ito, mahilig po sa sili, mahilig sa maanghang, lagyan mo lang ng sibuyas, sili at konting asim. Oh. Siguradong Suka. ubos yan. Alam mo, ang secret sa sisig, dapat crispy. Ayun ang gusto ko. Oo, Ayoko yan ang yung gawin parang mo. yung baboy na parang Mabasa-basa. Correct. So yung bangus, dapat ganyan. So ipiprito mo yan or i-bake mo ng sa air fryer para malutong. Tapos itatatad mo talaga yan, di ba? Ayan, ganyan. Tapos i-fry mo, tapos lalagyan mo nga ng maraming sili, tapos pwede mo lagyan ng kalamansi or ng North seasoning, di ba? Ng seasoning. Ayaw kasi sa para parang sisig, maalat-alat. di ba? Oo, parang sisig. Tapos yung mga iba, linalagyan pa nga nila ng konting mayonnaise. Di ba? Yun ang Mayonnaise. Ay, oo, for oo, sisig. tama. So, ayan ang sisig, di ba? So, ayan ako, nagugutom na Sabi talaga. ko sa iyo, kaya parang ang tawag na, parang naka-days na lang ako. Naka-days ka na lang. Days ako. Imagine mo na lang. Kasi akala ko kaya nakahanda itong lamesa natin. Dito ilalabas. Sige, round Okay, 4. next. Round 4, sabaw. Nako, sabaw. Ang init magsabaw ngayon, tag-init. Ang
Ang sabaw, hindi dapat itinatapon. Pwede mo itong gawing base ng iyong sopas o mami. Dagdagan mo lang ng noodles at gulay. May panibagong ulam ka na. Para sa mga hotpot ngayon. Oo. Di ba meron nang ano doon yung dati, ang base lang dati tom yum. Oo. Or yung mga iba pang Chinese na sauces. Oo. Ano. Ngayon may sinigang na. Halimbawa mag-hotpot ka, pwede ka nang pumili ng sinigang, tinola, may mga ganun na galo. So kung meron po kayong mga sabaw yan, pwede nyo gawin Yan, yung Chinese dagdagan nyo na lang, 'di ba, yung tubig. Tapos may seasoning, you can buy actually in the grocery. Yung mga pag nag-hotpot ka, yung mga fish balls, squid balls, Yun, oo. 'di ba? Tapos yung mga crab sticks or whatever, you don't have to buy the whole pack. Kasi kung gagamitin mo lang sa isang lutuan, meron kang mapupuntahan sa grocery sa freezer section. Ano na siya, ready na. Ready na. Assorted na siya. Wow, So masarap yun ang yan. binibili ko. Oo. Para pag nag-hotpot kami sa bahay, hindi ko kailangang bumili ng 1/4 na squid ball, 1/4 na fish Meron ng ball. assorted. Assorted na. Tapos less than 100 pesos. Okay, And then you busog just ka put it. You just drop it in your soup base. Oo. And then you put the noodles that you want, whether it's vermicelli, whether it's ramen, whether it's ano pa ba yung mga ibang noodles, soba, 'di ba? Tapos pakuluin mo. Lagay na konting gulay. Lagay ng para konting gulay, healthy. repolyo, Oo, pechay, or repolyo, whatever. oo. Tapos lagyan mo ng mga thin strips of whether beef or Yun. pork, 'di ba? Parang Oo, shabu-shabu, yun na nga, 'di ba? sarap. Tapos Kasi yung sauces mo na, dipping sauce mo, yung dipping diba? sauce mo, Oo, iba-iba. sarap Nako, niya. ayan. At kung hindi mo pa yan gagamitin agad-agad, i-freeze mo yung sabaw para may ready ka na sa susunod na araw. Kaya iwas gastos. Kung yung tinapay po ay matigas na, anong pwede mong gawin dyan? Perfect yan sa bread pudding. Do you know what bread pudding Of course. is? Ayan po ang bread pudding. Lalagyan mo lang yan ng gatas, ng kondensada, at itlog. Dessert na yan Wow. agad. Tapos minsan linalagyan Okay, nila ng konting vanilla, di ba, Oo. para may flavor. Oo. Tapos minsan, I remember my tita used to make that she calls it bread pudding. Tapos dinadagdagan niya yung canned peaches Oo. para maging peach pudding pie. Sarap, ayan. Tapos ibe-bake mo lang yan ng saglit. So, binibake siya. Binibake Oo. siya, di ba? Para lumambot mas lalo Oo, yung oo. tinapay. Kasi normally you use day-old bread at the Oo. very least. Day-old bread. Ayan, tapos lalagyan mo nga ng konting itlog, Okay. ng gatas, ng asukal. Tapos isa-spread over mo yan sa tinapay. Okay. Tapos, yun na nga, yung tita ko, linalagyan niya siya ng Peaches. Yung peaches. So, oo. pwede mo rin lagyan ng kahit anong prutas siguro, no? Fruit cocktail ata, Pwede, pwede. Oo, pwede. fruit cocktail. Yun. Tapos ilagay mo sa oven, tapos after, palamigin mo. Diba? Tapos ilagay mo sa ref, and then it's better served cold. Siguraduhin nyo lang na hindi pa expired ang inyong mga tinapay at wala pang amag. Ako ikaw. naman, gagawin kong breadcrumbs. Oh, pwede. Oo, i-blender Oo. ko tapos gagamitin sa pagluluto. Walang nasasayang. Actually, I put the breadcrumbs sa mga pasta sauces ko Yes, minsan. to kasi make it thicker. Yes. Oo, ako naman, yung breadcrumbs, nilalagay ko yan sa parang beef sirloin. Yung tapa, breaded beef, or sa pork chop, ipiprito Oo, mo or yung sa pork chop, or sa chicken. fried chicken, Diba? lalagay mo yan. Breaded, Or sa oo. tempura. Oo. O yan, yun ang mga Pwedeng- gamit. Or oo. pasta nga, yun na nga, para kumapal, di ba? Mas may Oo. texture. Yun, Ito, lahat. ang favorite fruit ng maraming Pinoy, ang saging. Yan, Oh. overripe na saging. Naku, huwag itapon. Gawin mo? I love turon. Di ba? Na may Oh. langka, Diba? na may Ay, ube. favorite ko yan. Oh, yan. Ano mas gusto mo, turon o banana Q? Mas gusto ko ang turon. Ako din. Oo. Diba? Kung kakain ako ng banana Q, gusto ko yung talagang malambot na malambot. Yung alam mong hindi yung matigas. Oh, kasi yung gusto, ang pangit nun? Oo, yung matigas Oo, eh. Gusto parang idudura mo lang yung ibang... Ito naman, yung anak ko, favorite niya sa saging, gawin siyang smoothie. Ang hari may angking galing. Ang hari nasa puso ang lakas. Ang hari may kakaibang tapang. Andito na ang Leon Extra Strong Beer. Bangis ng dating, bangis ng sarap, bangis ng kagat. Leon Extra Strong Beer. Tikman ang bangis ng Leon. Sa bangis mong Leon! Walang sa itlog, gawin mo na siyang omelette. Wow. O, diba? Anong mga gulay na pwede ilagay sa Ang omelette? palaya. Huwag naman. Yung mga gulay, repolyo. Ako, naisip ko, pwede yung green and red bell pepper. Siyempre. Ano ba yung mga natitira? Diba? Ano ba yung natitirang ulam mo? Asparagus. Ulam. Oo, ulam mo. Sabi nga ni O, may Johnny, oo. lagyan daw ng
repolyo, o pwede, whatever it is. Kasi sa itlog lahat pwede ihalo eh, Correct, di ba? correct. Di ba, sabi nga nila yung omelette, kung ano man nandyan sa Oo. loob ng refrigerator mo, yan na lang ihalo mo sa itlog. Oo. Actually, itlog by itself, pwede mo Diba? na kainin eh. Ulam na ulam na Actually, yan. nilalagay ko dyan oysters. Oysters? Di ba? So, it becomes oyster cake. Ah, Parang yung siya oyster nagiging oyster cake. cake Oo, siya, oo, di ba? So, oo, masarap oo. din siya. So, Oo. talagang itlog talaga the best. Oo, very versatile. At kung may mga balat at tangkay, parang siguro yung mga kangkong, ano? Oo. Pakuluin mo, pakuluan mo at gawin mo mga vegetable broth. Next natin. Round 8. Tininining. Oh, naku, marami to. Spaghetti. Spaghetti, pababa ng pababa. Lalo na pag kayo po yung magpunta sa children's party. Naku, Oh. isang dakmak. Na spaghetti ang ng tinitake ko, spaghetti. sinasharon. Oo, Oo. marami magsasharon. Pero problema dyan, mag-ingat kayo sa pagsasharon ng spaghetti, mabilis mapanis Mapanis yan. dahil sa tomatoes. Oo, Oo. pero halimbawa, kung meron kayo na take home na spaghetti, lagyan mo lang ng cheese at i-bake. I-bake pasta na yan. Oo, baked spaghetti na yan. Yan. Di ba? Parang lasagna na Oo. hindi. Oo, pero pwede mo rin siyang gawing fritters. Oo. O ipiprito mo naman Kasi yung naiwan na spaghetti mo, di ba? Kasi nanigas na eh, di ba? Ay, parang chips. Parang chips siguro. Yung noodles, gagawin mo noodle chips, di ba? Talaga kung ano na naman yung mga naisip natin eh. Okay, round 9, ang karne. Karne. Anong gagawin natin sa karne? O, ano gagawin mo sa pag may Pag tira meron kang kayong giniling? ay nako, ang giniling talaga sa akin ang Versatile, pinaka-versatile talaga. Pwede mo yung gawing torta, 'di ba, sa may konting sa talong, 'di ba, tortang talong. Tapos pwede mo rin siyang igisa na lang, pwede yung ano tawag doon sa pandesal. Pandesal, palaman? Yeah. Oo, yung ano mo, yung Ay, pwede. yes, Oo. you put the whether that's ground beef, ground pork or Oo. ground chicken, imbis na kunyari kukonti na lang, yan ang palaman mo sa pandesal, hot pandesal with a little butter. Ang giniling. Ay, ang sarap. giniling din. Ito, share ko. Halimbawa, Oh. nagkaroon kami ng, halimbawa, menudo ba yon yung giniling? Tama ba? Giniling. Menudo? Depende What kung is ano menudo? ginagawa. Di ba meron diyang giniling din, ano? Oo, Pwede pwede. mo rin gawing torta. Picadillo. Pwede mo siya gawing torta. You can put egg also, i-fry mo. Aba, ang sarap din niya. Oh, at kung may beef ka, pwede mo gawing shawarma style o beef tacos. Yeah, beef tacos. Actually, Oo. when I lived in the States, ang ginagawa ko, taco party. Kasi napakadali, napaka-easy talaga. Magigisa ka lang ng giniling na Oo. karne. Bibili Dali, ka no? na lang sa McCormick, yung sa Oo. sachet, Oo. taco mix. Yun lang, imimix mo dun sa giniling Dali, mo. Yun na yun. Tapos, magcha-chop ka na lang ng Onion. white onions, ng kamatis, magcha-chop ka cabbage. ng lettuce, use lettuce, mag-grate ka ng cheese, Oo. o tapos meron ka ng tortilla mo. Oo. Ayun na, bahala na sila. Tapos make Build your your own. own. Build your Diba? own Build your tacos. own tacos. You know, if Oo. you're hosting and you want it to be no fuss, wala kayong Oo. masyadong kasama na magtutulong sa inyo maghugas, taco parties are the best. Sarap So, na. isahog din yun sa mga gulay ninyo. O kaya gawin nyo nga mga burger patties, yung mga giniling. Tama. Diba? Oo, Okay, diba? round 10. Final na. Pagkatapos nito, dapat kumain na tayo ng lahat ng binanggit natin. O, anong final tips mo? At syempre, importante po ang sistema. First in, first out. Unahin nyo na unang niluto para hindi masira. Correct. At huwag kalimutan ang tamang storage po sa refrigerator. Kung mas matagal pa bago nyo makakain, ilagay nyo na po yan sa freezer. Diba? Para po talagang hindi po tayo nag-aaksaya. Ang pagkain po, huwag natin pong itapon. Marami pong nagugutom. Kaya po talaga tayo gawin, mga nanay, maging masino po tayo pagdating po sa pagkain. Kung ano po ang ihanda natin, sana maubos. Kung hindi man maubos, i-level up natin para po ganahan rin yung ating mga anak o ang pamilya natin na kumain. Kahit na Oo, pangatlong beses kahit na sa tira-tira lang yan. Pero ito rin ang tip ko din, halimbawa yung mga kumakain sa labas, hindi ko alam kung ugali ng iba na mag-take home, halimbawa may natira ka, di ba? Yung iba nahihiya or Ay, hindi hindi. nila ugali. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash.
Bibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salamin. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Problema sa paningin? Lumalabo na ang mata? Subukan ang iBerry. Gawa sa natural na bilberry, ang iBerry ay tutulong para luminaw ang iyong mata. Para sa malinaw na paningin, iBerry! Halagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Flamingos often stand on one leg, can swim as well as fly, and like their water salty. There, they don't compete with fish for resources, only each other. More colourful birds are more aggressive. Fish are also more complex than they get credit for. Researchers have, for instance, discovered that some species can recognise humans and distinguish between us, at least when food is involved. This time around on Tomorrow Today. Welcome to DW's Science Show. At nagbabalik po ang ASPN at kasama na po natin ang ating suki, ating health advocate, basta kalusugan ang pinag-uusapan. Walang iba kundi si Dr. Tony Liachon. Good morning po, Doc Tony. Welcome back po sa ASPN. Magandang umaga. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. Okay, nako, Doc Tony, sabi ko nga, ikaw ang aming health advocate. Talagang sinusulong mo ang kalusugan ng bawat Pinoy. Dito po sa nangyayaring kaguluhan po dahil po sa gitnang silangan, ang ating kalusugan ba ay dapat nating ipangamba ang ating mga out of pocket na mga bayarin sa ospital, sa gamot. Dapat ba tayo ay mag-alala na, Doc? Well, dapat mag-alala tayo kasi if you remember during the time of the COVID pandemic, tinaasan po ng government ang COVID to 800,000 yung case rates. Ang ibig sabihin natin, ganito po yun. Pag ho kasi sa energy crisis, yun hong pagtaas ho din ng exchange rate natin ng dolyar at piso, some of the medications, services natin ay imported. So, yung cost of goods, pati yung mga gamot na yan, tataas yan definitely. Pati ang healthcare services, tataas din po yan. Ngayon, ang problema natin, during the time na meron tayong energy crisis, some of our people will not be able to go to the hospitals din dahil walang gasolina and even the doctors later on. But the most important one is that what if nagkaroon ka ng coronary artery disease, the heart attack ka? Number 2, kunyari ikaw nag-cancer na diagnose ka, na stroke ka, na ang bayad sa ICU ay 50 to 100,000 per day. Kunyari ikaw ay nag-diabetes, tapos kailangan mo ng marami na gamot na pad-dialysis, COPD. What I'm saying, sana ang government should be able to increase the case rates or yung benepisyo out of their PhilHealth money, recast their budget so that you focus on the top 10 killer diseases of the country responsible for the 75 to 80% of the deaths of Filipinos by Pareto principle. Sa 10 sakit lang naman yan. So dapat, ang suggestion ko, i-increase nila pag na-heart attack ka based on their actuarial analysis. Let's say 500,000. Let's say ang angiogram, dahil naglabi ang mga health advocates, pag na-angiogram ka,
500,000 babayaran na ng government. Pero kunyari may cancer ka, ang mahal-mahal ng PET scan, MRI scan, biopsy, chemotherapy, paano na yon? So, wala kang trabaho, mahina ang kita, may energy crisis. So what I'm saying, the government should also include in the AFLI program. Kasi napansin mo yung grupo, wala doon ng Department of Health. Napaka-importante sa energy crisis ang kalusugan. Yes. So ang una nating dapat tingnan is whether yung gamot na sinusulong naman ni Senator Lauren Legarda natanggalin yung EVAT or value added tax or babaan from 12 to 10% and then focus on the essential commodities like medicine and food. Na murahan and then targeted lang yung mga luxury items. That is an emergency one so that yung outpatient medications bababa. Ngayon, doon naman sa ma-admit kasi maraming may sakit, ang gawin ng PhilHealth temporary, let's say 1 year ito kasi ang projection based on experts here and abroad, mga 1 year daw ito. According to the Prime Minister of Singapore, this is not a storm na dumaan lang. This is maybe for a long term. Ang gawin nila through the bayanihan na act nila, taasan yung case rates of the top 10 killer diseases of the country. Let's say 500,000 or 300. Ang bababa sometimes 20,000 lang nakukuha o 50,000 lang. And then after that, kung okay na, and then sa kanila adjust yung case rates rather than wala silang gagawin for the money. Di ba sabi nila sobra-sobrang pera ng PhilHealth? This is the time right now to use the funds for the top. So, Doktor, sabi mo nga, dapat i-increase yung case rate ng top 10 illnesses po dito sa ating bansa. You mentioned yung cardio, yung mga heart attack or whatever. What are the top 10 illnesses ba po na karaniwang the Filipino suffers from? Based on the latest 2025 Philippine Statistics Authority, the number 1 killer disease is coronary artery disease or heart attack. And number 2 is cancer. Number 1 cancer is breast, and then lungs, and then colon cancer, then liver cancer, prostate CA, then you have cervical cancer. And then number 3 is stroke because of hypertension. 35 million kasi ang hypertensive sa atin, stroke sila. At matagal. Ang usually 1 million ang gagastos niya pag na-ICU ka. And then diabetes leading to dialysis. And then number 5, chronic obstructive lung disease. COPD. Then COPD. Then you have pneumonia. Right? If maalala mo, the late dean of the Ateneo Law School, Mr. Attorney Joey Hofelenia died of pneumonia complications. So ibig sabihin, madami ngayon na nag-pneumonia and matagal sila dahil ang iba mahal ang antibiotics, ang iba na i-intubate. Kaya tumatagal sila sa hospital. And then yung chronic kidney disease, tuberculosis, and then those are the top 10 killer diseases of the country. So by Pareto principle, you don't have to do all the case rates. But think about it, what are the important illnesses na pag pumupunta ka ng wake, yun ang kinamamatay nila. Then just focus on that so that the Filipinos will be protected just in case the energy crisis will drag on. Yun ang sinasabi ko. Okay, Doc, a couple of weeks ago po na-interview po namin ang PHAP at nagbabala na nga po sila na maaaring magkaroon po ng medicine shortage kapag nga po tumagal pa itong ang krisis sa Middle East. Kayo po ba isang ayon dito na magkakaroon ng shortage or is this just, fear-mongering? Or kung totoo man po, since given po yung 10 top diseases po ng Pilipinas, may posibilidad po ba na ang magkaroon din ng shortage sa mga gamot po para dito? I think
maaaring magkaroon ng shortage. Pero ang tingin ko naman, dahil meron tayong mga malalaking mga butika, what the government can do is actually ginawa yan during the Katrina in the States na si Walmart, inopen nila ang kanilang mga butika and charge to the Light Brigade. Ang ibig sabihin, hindi naman tayo mauubusan dahil doon. I think we have supply. Ang problema lang, mahal ang magiging gamot. So dapat ang ginagawa, in my opinion, this is Ricky, no? Ricky? Yes, Doc. Ang suggestion ko, mag-price cap na sa medicines. Oo, kasi pag hindi sila nag-price cap, magiging unaffordable na yan eh. Kaya dapat ang government natin iniisip na mag-price cap na. Kasi kung hindi nila gagawin yan, mag-i-increase. Katulad ngayon, hindi ma-increase, mapababa nila yung petroleum products kasi mataas na eh. So kailangan, ngayon pa lang, with the state of energy crisis na dineclare ng Pangulo, dapat kasama na doon yung price cap. At saka yung DTI cannot naman make random visits lagi. Kung may price cap na and they put sanctions for these people, unscrupulous individuals who will take advantage of the vulnerable patients as well as consumers, lagyan ng sanction kasi walang takot eh. Di ba kaya nagkakaganyan eh. Okay, so Doc, I also know that you are in favor of lowering the VAT, but not, just correct me if I'm wrong, but not completely abolishing the VAT po during this time? Well, to tell you honestly, I go for the removal of VAT. Pero ang sabi nila, magkakaroon ng fiscal discipline problem. Kaya yung 2% na lowering would be enough just to maintain the fiscal. Kasi sabi ni Senator Ping, magkakaroon tayo ng shortfall. Ang problema ko, wag muna nating isipin na ekonomiya natin. Matagal pa naman yun. Isipin muna natin yung one term. Hindi naman forever eh. Kung mapababa mo to 10%, malaki yan for the entire country. So ako, I'm in favor of reduction muna. Kasi tayong highest in terms of value-added tax in Southeast Asian region eh. So at least man lang maibaba if we cannot completely remove the VAT. Yung VAT ho ba, Dr. Tony, ang rason kung bakit mataas po ang presyo ng ating mga gamot? Kasi di ba maraming bumibili ng gamot sa India or sa Thailand kasi sabi nila for the same drug, for the same brand, at half the price or a fraction of the cost kung ibibili daw nila yun sa India at saka sa Thailand. Is it because of the VAT or because it is manufactured there and we import it kaya pagdating po dito sa atin, mas mahal na po? Tatlo. Kasi kung imported drugs yan, yung siyempre mataas 60 pesos to $1 eh. So we buy siyempre sa imported eh. And number 2, yung cost of goods mo tataas din. Tapos wala kang price control, yan ang nangyayari. So and then wala kang price cap eh. Kaya mahal talaga ang nagiging gamot natin kasi hindi natin nako-control. So dapat the Department of Health should make an administrative order to be signed by the President na dapat mag-price cap na for the medicines para hindi na mag-increase just in case mag-full swing siya. And then ang supplier, ang problema rin sa Department of Health, with due respect to Secretary Herbosa, na-expirean siya ng medicines, 1.8. So dapat naman siya, meron siyang logistic person na i-deploy na yung mga gamot na yan to the governors. 82 lang naman yung governors eh. And then tell the governors na papadala na namin dyan, isi-ship na namin rather than mapanish yan. Ang problema sa atin, we have lot of medication, kaya lang maldistribution or under-distribution. Paano magagamit yan? Mapapanis talaga yan. Kaya nga. Yun ang nasasayang eh, no? Yung nandyan na yung gamot, pero walang nakikinabang. At kumbaga tapon talaga yung pera. Because dapat on a weekly basis, kaya dapat may scorecard din ng Department of Health, whether the products nila
na bibigay nila to the LGUs. Magko-coordinate lang naman si Secretary Erbosa with Secretary John Vic. Then Secretary John Vic will call the ULAP or the Association League of LGUs. O sige, may gamot na darating na yan, isi-ship na sa inyo. Whether you're from Luzon to Mindanao, edi nandyan na dapat sa kanilang mga hospitals rather than nakatambak lang siya sa Department of Health manufacturing plant or in their bodega, di ba? Oo, nako, Doc, ito na nga po. Alam ko isa rin po yung advocacy, yung pagpapababa po ng out-of-pocket na gastos po ng mga Pilipino pagdating po sa healthcare. But according sa datos po naman ng World Bank, ang Pilipinas pa rin yung may pinakamataas na out-of-pocket sa buong ASEAN. Ano po ba yung pinakamalaking hamon na kinakaharap po natin? Bakit hindi po mapababa ang out-of-pocket po natin? Kahit sabihin natin na billion na nga yung budget ng PhilHealth, tapos may mga return funds pa, bakit po mataas pa rin po yung out-of-pocket rates sa ating bansa? Well, ang una niyan, may utang ang government sa atin na 220 billion. So, ang natatanggap natin sa sin taxes ng tobacco alcohol ay 80 billion. Yeah. Kaya lang may utang ang government sa atin ng 113 sa sin taxes sa tobacco, alcohol, vape, and sweetened beverages. Tapos hindi nag-remit ang PAGCOR and PCSO. Dapat a certain percentage yan, almost 50% yan, will go to PhilHealth. So 220. Tapos yung 2024 na nilagay nila sa program appropriation, 60 billion, hindi naman nila binayaran, kinarga nila sa 2026 General Appropriation Act. And then in 2025, hindi sila nagbigay ng budget, zero budget for PhilHealth. Tapos in 2026, this year, lumabas ang MAIPIP, yung Medical Assistance Program ng Department of Health na patronage politics na dapat, based on Universal Healthcare Law, is a violation, unconstitutional yan, na dapat ang single payer lang ay PhilHealth. Hindi ka na makaawa, magmamalimos, guarantee letter. Ngayon, kung yung 53 billion na yan, ikakarga to the 50 billion ng PhilHealth, 100 billion, plus yung utang, ang total yan, 414 billion. Eh di, gastusin yan kasi i-replenish naman every year eh. Ang pinagtataka ko, bakit nila kinuha yung pera ng PhilHealth dahil marami daw according to Secretary Recto. Eh napatunayan ng Supreme Court, December 5, you cannot transfer kasi those money or monies are actually earmarked to PhilHealth for the Filipinos. So, the same government that's supposed to protect us is the same government who rob us of the money for healthcare. Unbelievable, incredible. So that's why Amazing. di ba? In-abuse tayo, minanipulate tayo. Kaya yung out-of-pocket natin is basically because of lack of funds. Pero Dr. Tony, si Ms. Dr. Mercado has been instituting so many reforms, no? Talagang kumbaga nakikita natin na slowly nag-i-improve na po yung ating health situation. In terms of room for improvement, aside from decreasing our out-of-pocket, tapos po tataasin po yung mga case rate po natin, yung prevention po rin natin, yung essentially, what I'm asking is, yung status po ng kalusugan ng karaniwang Pinoy. Tayo ba ay masasabi natin we are in the pink of health? Or tayo ay borderline sa unhealthy, sa malnourished? Kayo po, bilang doktor po, ano po ang assessment ninyo po in terms of the state of health of the Filipino? Well, very bad, no? We're actually in the ICU right now. We're just like a moribund patient about to die. Nako. One is the exodus of doctors, the defunding of PhilHealth, and the ghost hospitals. Though si President Edwin Mercado, may ginagawa siya, but not enough. Kulang yung funds eh. On the preventive side, ginagawa niya yung yakap. Kaya lang, almost 20% lang yung nagagawa niya. At nung umikot ako sa mga hospitals, ang problema, kukunti yung mga yakap clinics to give out the medications. Tapos medyo magulo yung pag-i-enroll, kaya hindi. Kaya ang strategy niyan na dapat ginawa is coordinate with the big chain
pharmacies, and then ibaba ang presyo doon sa mga yakap clinics. Dapat kasi on foot lang eh. Eh kunyari, yung pasyente, yakap nga niya, nasa Pandakan ako, o Paco. Pero yung yakap clinic mo, naka-enroll ka sa malayo. Eh paano yun? Oo. Ito yung So, yakap kasi yung mga maintenance medicines po, di ba? Yung 20,000 a year covered po, di ba? Na Right. libre. Yeah, minsan daw hindi available or kulang. Dapat yan, ang sinasabi ko nga, dapat ina-attach na nila yan to the big chain pharmacy and then ask for, decrease nila yung profit margin nila for the people. So, ihihiwalay ng, let's say, sorry for mentioning, Mercury or Watsons, and then naka-attach dun yung yakap lang for the yakap series. So ako, nyari, nagmamall ako, I want to avail the yakap, dapat nakatabi na yan doon na Kumbaga, you can hindi redeem it nakaseparate. anywhere. Oo, kumbaga hindi Oo, at- kailangan. Oo, dapat available Sa- kahit saan. Oo, tapos ang hospitals, meron naman lahat may CSR Foundation. Oo. So, mandate the hospital to become yakap clinic. Kasi every hospital, merong social service. So, doon nila lagay yung pharmacy nila. At doon din na mag-enroll. The fastest way for enrollment are the hospitals. Okay. Diba? And then nandun na rin yung botika nila, separate from the botika of the pharmacy, of the hospital. Pang mahirap ito. Yan ang the best way sana. Yan ang aking recommendation. So though President Edwin Mercado is good, pero he lacks funds. He lacks the muscle kasi reporting pa rin siya to the Department of Health Secretary. Ang Department of Health Secretary, meron siya maipip naman. So conflicting. Dapat ang payer lang, universal payer lang, dapat PhilHealth para ma-reduce mo yung out of pocket. Kasi hindi natin na-audit kung how much is being spent on the maipip kasi opaque siya eh, hindi siya transparent eh. Samantalang ang PhilHealth, transparent siya kasi pagbaba mo doon at na heart attack ako, magkano ang mababawas sa akin? Ang mababawas po sa inyo, ang out of pocket na lang nyo, 20%. Kunyari ay 1 million. Aba, ang babayaran ko na lang 200,000. Yun ang ibig sabihin ng transparent. Yung maipip, depende kung sinong kilala mong politiko. Pwedeng bigay sa'yo 5,000, 10,000. So how do you audit that? Correct. Nako. Lagi naman lahat naman po tayo, problema natin talaga pera. Kulang sa funding, kulang sa ganito. Anyway, okay, Ricky, Pero sige. di ba nga sabi ng PhilHealth dati, ang yaman-yaman nila. O bakit ayun pala may utang pala as per Dr. Oni, no? Pero Doc, ito na nga po. I'm very interested po kasi ang sinusulong niyo po ngayon ay yung Murang Bilihin at Serbisyong Medical Act. Can you walk us through this po? Makakatulong po ba sa atin to lalo na po ngayong panahon ng krisis? Dapat yan, ang sinasuggest ko, mag-price cap na kagad. Pati yung mga medical services natin, hindi mag-increase. Kasi during the pandemic, sinasagot ng government yan. Marami tayong funds na pwedeng i-recast. What I'm saying right now, syempre aangal yung mga private hospitals, no? Kasi nag-a-amortize din sila. But the government should shell out. During the pandemic, pag na-admit ka, universal naman ng application. Katulad nung sinasabi ni Secretary Arbosa na zero balance billing, kailangan ma-confine ka pa in the DOH. Kailangan naka-ward ka. Ba't hindi pwedeng i-apply sa private hospitals din? Di ba? Crisis ka eh. So, Pilipino ka rin naman eh. Hindi, nagkataon lang, you cannot go to the DOH dahil punong-puno. So, ang tendency mo, pupunta ka na private hospital. Kaya yung middle class is the new poor right now. So, kaya sinusulong ko na during this time of the energy crisis, how do you reduce the out-of-pocket? One, mag-price cap, and then yung primary care i-enhance, and then yung... Uy guys, paano hatian? Hati tayo. Kumurot ka ng lempo. May kumurot sa inasal ko eh. Isang kurot na nga lang yung sa crispy pata eh. Kurot? Carrot? Kulot? Huh? Charot! Kurutin ko kayo dyan eh. Na-Gcash ko na.
Para stress-free ang summer, i-GCash na yan. Scan QR para saktong payments. Send money para saktong tingilan. No need to stress. Just say yes to a GCash summer. Kurot-kurot lang ha. Food security, jobs. And then anyway, sinong gusto maggawa ng flood control nga ngayon? Yung ICI nga wala pa. So ang taas ng unprogrammed appropriation. In fact, ang oral arguments ngayon sa Supreme Court, maghihiring ngayon sila sa Baguio. So 200 billion yung unprogram di dapat ang Pangulo magpatawag siya ng LEDAC at sabihin natin, let's recast the budget. Ginagawa yan sa bahay, ginagawa ng wife ko yan lahat ng taba tanggalin, ilipat muna dun sa dapat pag-ukulan ng pansin. Essential, that's correct. So let me just repeat, Dr. Tony, talagang nabahala ko sa sinabi mo, yung MAIPIP isuspend kasi 53 billion po yun na... 53 billion for 2026. Wow, ang laki nga pera, no? Dapat talaga ilipat na lang po yan sa mga essentials, itong mga non-essentials, para wala na tayong patronage politics, di ba? Ako, dapat talaga tinanggal na yan completely Either bigay sa PhilHealth or sa social services na lang talaga idiretso. Tama. Kaya nga ako, I'm planning to file a petition sa Supreme Court na magbayad sila ng 400 billion arrears. And with group of advocates, we're trying to file na yung MAIPIP gawin siyang unconstitutional so that all the monies of the patronage politics program, yung MAIPIP, will go to PhilHealth. So that we put money sa PhilHealth so that the out-of-pocket expenses natin maging transparent. Will be lessened. And then will be lessened. Wala ka ng guarantee letters. Diretso ka na lang sa billing section at doon ka na magbabayaran. Yan. Sige. So abangan namin po ulit kayo mag-file po na naman kayo ng reklamo sa Supreme Court dahil unconstitutional itong MAIPIP na to. 400 billion in arrears. Ilang taon po yun? 220 sa sin taxes. Ang arrears. Pinal yan is Senator Lauren Legarda. So gumawa siya ng batas na dapat hindi madidelay. PhilHealth Automated Fund Act. And then bayaran nila yung 60 billion. Hindi nila binayaran yan. Si Cardinal Ambod David nagagalit din dyan. Tapos yung 75 billion hindi sila nagbigay ng budget. So ang total na 413 billion. Plus yung MAIPIP. Ang laki ng utang ng government sa atin. And I think, kung nakakagastos sila ng 1 trillion sa flood control, I think they should be able to spend naman these arrears nila para sa healthcare services in the time of the energy crisis. Correct. Siguro ako isa na lang, Doc, dahil may mga kumakalat po na mga balita, pero I think it's fake news personally, kasi even the DOH already confirmed that wala naman po talaga na mga talaga nakamamatay na sakit ngayon na tantamount to a pandemic. Pero just the same, meron po kumakalat na balita na magkakaroon daw ng COVID 2.0 lockdown. Your thoughts on this, Doc? Wala, it will not happen. I think yung bakuna natin, nakapag-herd immunity na tayo. Mapoprotektahan tayo. Tapos ang daming oral medications like Paxlovid, mga Tamiflu na pwede natin magamit. Ang kailangan natin, kung use pa rin the minimum public health standards, mag-mask kayo, mag-alcohol. At though may bago ngayon na variant, but according to the Philippine Society of Microbiology Diseases, hindi naman alarming. Ang kailangan tayo magpabakuna ng bago for influenza and pneumonia. Kasi ito yung common diseases. At yan ay dapat ginagawa ng Department of Health as part of their responsibility. Dapat para wala magkakasakit ng pneumonia at flu. And the COVID, completely fake news. Wala tayong lockdown on that. We should be careful lang. Okay, at least we end on a good note. Fake ang COVID 2.0. Walang katotohanan. At tayo po ay naka-herd immunity na po talaga tayo. Maraming salamat po, Dr. Tony, sa inyong panahon. At kasabay namin po kayo, nananalangin na po talaga na ang kalusugan ng Pilipino ay dapat pansinin, dapat patibayin, dapat maging mas malusog po tayong lahat. Maraming salamat po, Dr. Tony. Thank you, Doc. Thank you very much, Ricky and Pat. And
sana malampasan natin itong problema through collaborative effort. Correct. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Nelia Chon. Babalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. This portion is brought to you by Clean and Fit. Kaibigan, feeling bloated? Heavy? Constipated? I-Clean and Fit mo na yan. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit. Available on Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Every morning is a new story with Kada Umaga. Your favorite morning show, ito po ang Kada Umaga. Surprise performances, latest trends, expert hacks, and exciting games. Be ready to be part of the Kada Squad and enjoy your morning with Diana, Emma, and Pia. Kada Umaga, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon, only on Net25. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. This portion is brought to you by EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Nagbabalik po ang ASPN. And summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayong mag-splash nitong summer? Kami na ang bahala sa delivery ng inyong essentials with free pickup anywhere and convenient payment options. Mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Ito na po. Susunod na po ang ating pangalawang panauhin at makakausap na po natin si Commissioner Albert de la Cruz mula po sa Climate Commission. Pag-usapan natin because Ricky Girl, Yes. April is the Earth Month. Wow. O, di ba? Earth Month ang April. Magandang umaga po, Commissioner Albert. Welcome po sa ASPN. Hello, magandang umaga po sa inyo sa studio at sa ating mga tagapakinig. Ayan, sa buong Commissioner. Pilipinas. Siyempre, Abril, Happy Earth Month. At kayo na po ang magsabi, paano nyo po gugunitain ang Earth Month ngayong Abril, ngayong taon na ito? Yes, as we celebrate Earth Month, we remind everybody that we're celebrating Earth Month not for the purpose of the Earth. Meaning to say, it is for the purpose of the life in the planet Earth. Okay. Meaning to say, the planet Earth can exist even without us because it already existed. So we're doing the Earth Month for April, hindi dahil kailangan ng mundo, kung hindi kailangan ng tao para hindi magkaroon ng extinction ng tao. So, as we celebrate Earth Month, we are, number one, we have to be reminded that we have a common home. Meaning to say, ang bahay natin, hindi yung bahay natin na pinagawa natin, hindi yung bahay na four corners of our home, the house that we know, but we have a common home which is considered to be planet Earth. That's number one. Number two, mas kailangan natin ang planeta kaysa kailangan tayo ng planeta. Number three, we don't have any option or plan B because we don't have planet B. Yan. So yan yung mga tatlong gusto nating maibahagi sa ating mga kababayan na ang Abril supposed to be, alam natin, it is considered to be the Earth Month, but it has to be a whole year-round activity. Dahil mas kailangan natin ang planeta kaysa sa planeta kailangan niya tayo. Syempre, wala naman tayong iba mapupuntahan. Di ba? Wala nga tayong plan B. Kung ikaw lang si Elon Musk, di ba? Na tatayo ka. Opo, di ba? So, ayun, ito na po, Commissioner, medyo nakakabahala po dahil may mga ulat nga po na babalik po ulit ang El Nino, no? And alam naman po natin, historically, napakalaki po ng impact nito sa ating agrikultura. How prepared are we po
para po matulungan ang sektor po ng agrikultura sa ating bansa? Actually, as a people, as an individual, we are considered to be one of the most resilient individual, as a person, as an individual, as a people. But insofar as the technology and the necessary financial mechanism, yung teknolohiya at yung gugugulin na pera na kailangan, yan ay talagang kulang tayo dyan. Pero as individual, nakikita naman po natin, masaya tayo, yung resiliency natin as a person, as a human, as individual, mataas. Kaya ako po, I remain positive that we will not be only coping up, but we will thrive amidst climate change. As we speak naman, ang ating mga national government agencies, actually lumabas nga lang ako at we were having our NDC presentation, yung National Determined Contribution. Lahat ng mga government agencies natin nakatutok under the leadership of President Ferdinand Marcos in order for us to have what we call adaptation measure. As we speak, yung tinatawag nating mitigation, sinasama natin mas mahalaga yung adaptation kasi we already breached what we call a 1.5 degree within this year. Ang ibang mga scientists sinasabi nila last year, we already reached a point of no return. Ibig sabihin, ang pagbabago ng klima, yan ay hindi na hinihintay sa darating na panahon kung hindi yan ay kasalukuyan ang nangyayari. Yan. So dahil sa pangyayaring yan, wala na tayong magagawa kung hindi mag-adapt or bumagay, umangkop sa pagbabago ng klima. Ano po ba yung gagawin natin tungkol dyan? Makikita mo natin na mayroong mga sektor ng agrikultura na dati nakakapagtanim ng palay 3 beses or 2 beses sa isang taon. Ngayon, baka isang beses na lang sa isang taon because of the abnormalities of weather condition. So anong gagawin natin? Kailangan tayo mag-transition. We know for a fact na ang rice, bigas o kanin ay considered to be staple food o yun ang pangunahing pagkain nating mga Pilipino. So kasama ng ating tinatawag na technology transition on research and development on how to find varieties of rice and even thrive amidst these climate abnormalities. Kahit hindi maraming tubig, kailangan pa rin tumubo yan. Kailangan din magkaroon tayo ng tinatawag na paradigm shift. It's not a business as usual. So kung dati tayo mula umaga, almusal, tanghalian, hanggang hapunan, kanin ang ating kinakain, tignan natin, baka pwede tayo mag-transition. Yung umaga, baka pwedeng pandesal o kaya kamote. Kasi ang kamote, maaaring itanim yan kahit sa itaas ng bundok at walang masyadong tubig, At dyan ay mas maganda ka sa ating katawan, Lalong-lalo na yung kamoting kahoy, Mas healthy. It is also one way of looking it in a very positive perspective dahil nandyan na yan. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwede magreklamo lang lagi. Gawa na lang tayo ng paraan. It's one way of nature teaching us. Correct. Huwag kang masyadong kumain ng kanin dahil tataas ang ating sugar. Kumain ka ng kamote. We need also to look into the banana. So kung magkamote ka at banana sa umaga at mag-lunch ka na lang ng kanin, pagkatapos gabi gawin mong ibang variety naman. Kung kamoting kahoy, kamoting gapang, kamoting iba't ibang klase ng kamote, iba't ibang uri ng saging. So you will become healthy at the same time will be able to adapt and cope up and thrive amidst climate change. So ito nga, Commissioner, binanggit mo nga talaga yan, adaptation and mitigation, tapos mag-paradigm shift nga tayo, di ba? Paradigm diet, kumbaga magpalit na rin po tayo ng diet para po hindi tayo masyadong dependent sa bigas, sa kanin. Paradigm shift, paradigm diet. No, but seriously, I wanted to ask you to talk about more itong lessening our carbon footprint. We always hear about adaptation, mitigation, without really understanding that we should lessen also our carbon footprint. Pag sinabi pong lessen your carbon footprint, ano bang ibig sabihin po niyan sa parlance po ng isang commissioner po ng climate change po?
Yes, at saka doon sa parlance ng ating mga common people, ano? Oo. Yung tinatawag nating man on the street, kailangan nating eliminate yung ating Correct. climate language. Oo. Halimbawa, as we speak, mayroong siguro naka-backpack, ano? Meron tayong daladalang mga backpack, minsan meron tayong daladalang mga shoulder bag, kayong mga kababaihan, kami namang mga kalalakihan, naka-backpack. Yan. May mga bag. Ganon din ang tinatawag nating carbon footprint. Bawat isa katao sa atin, we have what we call individual carbon footprint. Yan ay backpack. Yan ay daladala natin as a carbon footprint. Ngayon, mayroong mas malaki, mas mataas ang timbang o mas mabigat ang carbon footprint mo o ang backpack mo kapag ikaw ay hindi nagkakaroon ng sustainability or sustainable lifestyle. Paano malalaman ngayon kung paano ka nagkakaroon ng sustainable lifestyle? Yan pumapasok yung ating bagong gawang EcoSaver.Earth. Meron tayong isang platform, parang Facebook lang, di ba? Marami tayo sa atin, mahilig mag-Facebook. Opo. So, maaari nyo rin i-visit yung EcoSaver.Earth. Doon makikita mo kung ano yung iba't ibang uri ng lifestyle na nagpapabigat ng ating backpack o ng ating carbon footprint. Ikaw ba ay mahilig magsakay ng sasakyan kahit 2 o 3 bloke lamang o maaari kang maglakad? Ikaw ba'y kumakain ng maraming gulay o parating karne? Yan. Kasi kapag parating gulay, ikaw ay haba ang buhay. At the same time, magkakaroon ka ng less carbon footprint. Ikaw ba ay laging bumibili sa tinatawag nating online, especially kung yan ay imported, o you always look into baka mayroong go local products. Yan. Yung tinatawag nating local products consumption versus yung tinatawag nating mga international imported products at yung mga tinatawag nating sustainable type of products na laging gumagamit ng mga biodegradable versus yung gumagamit ng mga plastic. Makikita po natin lahat yan sa EcoSaver.Earth. At mayroong mga tanong dyan. Pagkatapos ng mga tanong, magko-compute ang digital platform kung ilan ang carbon footprint natin. Pagkatapos ma-compute yan, we will be able to know analytically kung ano ang ating carbon footprint. Yung numero, kung anong kilo ang ating backpack. Pagkatapos po niyan, sasabihin na rin ng carbon footprint calculator kung ilang bamboo o kawayan, ilang malunggay o moringa at ilang buko ang dapat mong itanim para magkaroon ka ng carbon neutrality. Ayun. Kapag carbon neutral ka, ibig sabihin wala kang kasalanan sa mundo. Ayun. Wala kang bakas ng kasalanan. Wow. Pero Pwede gusto pala mong mag-advance pa, maaari kang maging carbon negative or you sequester carbon. At kapag nag-sequester ka ng carbon, naglinis ka ng hangin, ako naman ay magkakaroon ng carbon offset certificate at yan ay mamomonetize mo. Ayun. Yan. Very interesting di ba? So pwede talagang i-career po 'yan. Sabi niyo nga I-career muna, ma'am. i-career. Yeah. Yung EcoSaver.Earth, doon po natin mako-compute kung gaano kabigat ang ating backpack, kung gaano kalawak ang ating paa na iniiwan, 'di ba? Yung iniiwan sa ating mundo, kung gaano kadami ang kinukonsumo natin, yung mga fossil fuel, yun na nga, gaano kadaming karne ang kinakain. Oh, very interesting. Okay, Ricky. Okay. Kapag may time kayo, ma'am, I am very much willing to visit your studio. I will bring my PowerPoint. At through your network, through your vast network, we will be able to inform our people kung ano po ang magandang gawin. Hindi mahirap yan. Madaling-madali yan. Pwede nilang karir, pwede pa silang kumita. Ayun, sige, we will take you up on that. Sige, anuhin natin, schedule natin yan, I'm more than Commissioner. willing. Bigla More akong than willing to serve na-interesado. you and our people. Kasi ngayon, ang hirap-hirap. Sabi, kanina nga lang, nabasa ko lang, yung piso daw natin, worth 75 centavos na. O di kung mapupunuan mo yung 25 centavos na nawala mo dahil nga nagsisave ka, nag-accumulate ka ng carbon credits na pwede mong i-monetize, o di yan ang pangdagdag mo sa gastos. Correct, Commissioner? Exactly. Okay. Ang saya-saya ni Pat. Saya-saya ko. Ikakarir ko yan. Okay, go. Sa akin naman po, Commissioner, ano po yung nagpapabigat sa backpack ng Pilipinas? In other words, ano naman po yung pinakamalaking hamon po sa climate change sa bansa? Nagiging mabigat po yan
dahil sa iba't ibang mga lifestyle sa individual. Ngayon, aside from individual, you also have a corporate organization or LGU. Nandun din yan sa ecosave.earth. Yung ating mga organizations like corporations, local government units, public corporations, at yung mga malalaking mga korporasyon, lalong-lalo na yung mga tinatawag nating carbon major o yung tinatawag nating hard to abate industry. Yan. Mahilig sa English kasi ang ating tinatawag na Paris Agreement nasulat sa English. Pero gawin natin sa wikang Pilipino. Yung mabigat o yung, tama ka, mabigat na backpack, yung hindi madaling magkaroon ng carbon neutrality dahil sa kanilang uri ng industriya. Ano yung mga yan? Natural, yung fossil-based carbon o yung mga nagbebenta ng kurudo, gumagawa ng kurudo, nagre-refine ng kurudo. Mga carbon, mga power plant. Mga power plant, mga fossil fuel, yung mga nagmimina, yung mga nagtotroso, yung mga gumagawa ng semento, gumagawa ng bakal, etc. etc. So yan na yung mga tinatawag nating hard to abate industry o mahirap mabawasan. Pero meron silang paraan kung paano maglinis. Kailangan sa bawat kilo o tonelada ng usok na kanilang ibinuga, mayroong katumbas na punong kahoy na dapat nilang itanim. Correct. Para Tree ma-neutralize, planting. Para ano? ma-neutralize. Kasi, di ba, Para syempre... ma-neutralize. Oo, kasi tayo, gusto natin syempre umunlad. Progress, talagang gagamit ka ng semento, gagamit ka ng fossil fuel, di ba, para sa mga makina, para sa mga power plant. Pero, yun na nga, ang sukli mo, dapat tree planting. Or at least, di ba yung mga simple acts, Commissioner, like yung plastic usage, bawasan na po natin yung paggamit ng single-use plastic, di ba, yung mga sachet. Exactly. Mga sachet, dahil tinatapon lang natin po yan sa ating katubigan. Kayo po, Commissioner, before we let you go, dahil ang dami po namin natutunan, kayo na po magbigay po sa amin ng mga paalala na dapat po namin, in our own little way, kaya namin pong gawin. Okay, tignan lang natin yung buhay ng ating mga lolo at lola. Yan. Ang bahay ng lolo ko at lola ko, natatandaan ko pa, walang aircon. Okay. Tanungin mo ko, bakit? Bakit? Kasi yung kanilang wide window, to the left, to the right, tagus-tagusan yung hangin. Cross ventilation. Opo. Natatandaan ko noon, pag gabi akong taga-sara eh. Pag umaga naman, excited ako, akong taga-bukas. Kapag binuksan kong kaliwat kanan, papasok yung hangin. Pangalawa, yung bahay ng lola ko, dahil kawayan, pag ako'y nasa taas ng bahay, masarap yung hangin kasi elevated. Yan. Sariwa. So yung may hangin sa kaliwat kanan, may hangin sa baba. Anong epekto nun? Walang aircon, presko. Pangalawa, dahil elevated, naka-stilt papanhig ka. Nakikita mo yung mga bahay sa barangay nung unang panahon ng lolo't lola natin. Kapag bumaha, walang problema kasi nakataas yung bahay. Tama? Opo. Tapos, hindi kami gumagamit ng yero. Ito ay pawid. Pawid lang. Hindi na-absorb yung init. Correct. Hindi ako nag-aircon. Hindi kami nag-aircon. So, we might as well look into that as what we call adaptation. Anong kagandahan nito? Walang kuryente sa aircon, walang bakal, ibig sabihin walang mina. We make use of the kawayan and kogon. Kaya yung bahay kubo, kahit munti ang halaman doon sari-sari, tinuro sa atin yan ng grade 1, grade 2 elementary, di ba? Ang ganda ng kantang yan. Kailangan isabuhay natin ang awit ng bahay kubo. This is the best kind of adaptations that we can look into so that we will not only survive but we will thrive and we will be having a quality life as Filipino. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ayan, salamat po, Commissioner po. Sana nga po, ang sarap isipin na makakapagbalik po tayo sa panahon na bahay kubo, sariwa ang hangin, sariwa ang mga gulay. Pero nga, sabi natin, with progress comes also, Carbon footprint. Pero kasama niyo po kami na nagse-celebrate po ng Earth Month at sana po talaga pangalagaan po natin ang ating
ating mundo. Maraming salamat po muli, Commissioner De La Cruz. Thank you, Thank you so much. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Pilipinas. Salamat Ayan po. Salamat. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At magpapalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. We've got plenty of it. Roughly about the size of a bath towel, our skin envelops and protects us and regulates our body temperature. And if it looks good, all the better. That takes work though, or rather a lot of products. At least that's what influencers like to tell us. But is any of it really necessary or even good for us? Welcome to In Good Shape, DW's Health Show. We are now open for business. Open for business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Ang bahagi ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC! At kasama na po natin sa linya si Ginoong Wally Don Calderon. Siya po ang Vice President of Small Business Corporation. Magandang umaga po, Sir Wally, and welcome po sa ASPN. Magandang umaga rin po, ma'am. And thank you po sa pag-invite sa amin dito sa programa ninyo. Sir. Nako, it's our privilege to have you kasi hihingi po kami sa inyo ng mga tips. Kasi nga po, yung mga MSMEs, sinasabi nga po, marami na po ang naapektuhan dahil po dito sa krisis po, no? Nangyayari po sa gitnang silangan. Kayo po, bilang kayo po ay Vice President po ng inyong asosasyon na mga miyembro po, ay mga MSMEs, paano po naapektuhan po ang mga negosyo po ng ating mga MSMEs? Opo. Sa krisis ngayon, ang pangunahing epekto ng krisis ngayon sa ating energy crisis and yung mataas na presyo ng langis, sa logistics portion ito ng pagninegosyo, meaning yung transporting of the, for example, raw materials na gagamitin mo kung ikaw ay nasa production or manufacturing, or kung i-deliver mo na yung produkto sa iyong kliyente or buyers, doon yung epekto nito. Ang gusto ko lang sana bigyang diin, kahit talagang medyo malaki ang epektong ito, dito sa aspeto ng pagninegosyo, sa logistics, sa aming pananaw dito sa Small Business Corporation, hindi naman dapat readily mag-translate sa pagtaas ng presyo ito. So, logistics portion lang talaga muna yung apektado. And not, kung concentrated sa production naman, for example, ang kagandahan ng ating bansa, hindi tayo dependent yung ating power, yung pag-produce ng kuryente, hindi dependent sa langis. Tayo ay pangalawa sa geothermal sa buong mundo. Tapos, ang Mindanao, more than 90% ng kanilang source ng kuryente ay hydro. So, tingnan natin na magandang aspeto yun ng yun yung silver lining dito sa crisis natin. So, hindi pa masyadong ramdam ng ating mga MSMEs except nga kung sila ay nagtra-transport, no? Kung yung mga delivery siguro, tapos yung paghatid-hatid sa yung mga pagdating po ng mga raw materials sa kanilang mga pabrika or whatever. So, Sir Wally, itong sabi niyo po ay ngayon pa sa krisis na ito, masasabi mo bang mas dapat ngayon tayo ay magkaroon ng isang negosyo
whether side hustle yan, or kumbaga yung ano, di ba, para meron tayong secondary source of income. Tama. Sa kahit anong panahon naman, it's always an opportunity na maganda na magtayo ng sariling negosyo. Side hustle man ito o maging primary source of income. Ang kagandahan, may kasabihan naman sa Ingles na yung crisis nagbubunga ito ng opportunity. So, ngayon mapipilitan tayong lahat, whether empleyado ka o may negosyo ka na isa. Baka kahit negosyante ka ngayon, gusto mo mag-venture ng another business kasi yung negosyo mo ngayon. Real talk. Sa love, di pwede ang kulang. For me, dapat ganun din sa tuna. Ang deserve mo, San Marino Corn Tuna. Siksik, sarap, at sulit. Sa lata pa lang, dinig mo, siksik sa tuna. MC, konti lang ang mantika. And the taste? Nasarap na nasarap ang tuna sarap. O, diba? Talagang sulit na sulit. Kaya switch to San Marino Corn Tuna. The love you deserve. Time na magtayo po ng negosyo, no? Ngayon po may krisis po tayo. Bilang isang innovative na entrepreneur, since you're heading po Innovation and Advocacy Group, ano po yung magagandang small businesses na pwedeng itayo amidst the crisis? Well, ngayon talaga, for example, yung sinabi ko nga kanina, siguro yung mga negosyong nag-o-offer ng innovative energy saving practices. Such as? Kung ikaw ay, well, yung aming presidente actually, siya ang sa kabuuan ng kanyang karera, consultant siya. So, for example, kung ikaw ay talagang ako katulad namin, empleyado kami, pero kung ikaw ay bihasa or meron talagang expertise sa larangan ng energy conservation or sa ngayon nakikita ko ang nagte-trending, marami nang nagbebenta ngayon ng electric vehicles. For example, even pwede kang mag-venture nandoon sa supply chain ng electric vehicles, whether mag-supply ng baterya kasi ito ang magiging pangunahing pangangailangan at kapalit ng diesel or gasoline, baterya ang magiging source ng So, kung ikaw ay may forward-looking approach, makikita mo na may panic mode yung iba na baka nga mag-switch na sa electric vehicle or in the long run naman talaga doon tayo papunta. Maganda nang unahan mo na mag-engage ka na sa mga katulad ng mga business enterprise on renewable energy, electric vehicles, yung mga ganun. Magtayo ka ng sarili mong charging station. Magtayo ka ng solar plant. Oo, maging distributor ka ng solar battery or whatever, di ba? Pero bukod pa doon, Sir Wally, kasi parang yung iba naman, di naman kakayanin na mag-invest sa mga electronic stuff, electric stuff, Ano po, halimbawa, ako ay, limitado lang po yung aking puhunan. Wala po ba kayo may sasuggest sa akin? Halimbawa, nasa bahay lang din ako, ganun. Ako, top of mind sa ganitong katanungan, medyo seasonal lang naisip ko. Ngayong tag-init, kung ikaw ay nagpaplanong magtayo ng negosyo, ang nakikita kong papatok or magiging mabenta, yung mga cafes na nag-o-offer ng mga iced cold beverages. Drinks, halo-halo. Kung mapapansin nyo, napakainit na, di ba? Tapos, yung iba magtitipid sa kuryente na mag-minimize muna ng aircon or So yung talagang ramdam na ramdam yung init. So itong mga ganitong cafes or small hole in the wall na mga negosyo, tingin ko kung maliit na or very humble beginning, ito papatok din ito. Okay. Ako naman po, Sir Wally, ito, I just came across this term, financial minimalism. Ang sabi nito, ito ay, in English, it says, it is a quiet, almost instinctive stripping away of everything that does not truly serve survival or growth. Let's call it financial minimalism. Not poverty and not deprivation, but intentionality. So, ibig sabihin, pag sinabi natin, okay, I'm going into a financial minimalism mode, ibig sabihin, deliberate. Yung talagang meron akong conscious effort na magbabawas po ako. Siguro yung aking needs versus ang aking wants,
i-ano ko na, ika-classify ko. Kailangan ko ba talaga Starbucks na iced coffee? O pwede na akong gumawa ng aking kape, lalagyan ko na lang ng yelo sa bahay. Di ba? Parang ganon. So kayo po, pag sinabi niyo pong financial minimalism, ano bang ibig sabihin nun? At ano pong dapat namin gawin? Tama po, yung mga nabanggit nyo. May bagong termino na naman pero yung konsepto po medyo old na rin naman po. Sa larangan po ng pagninegosyo, yung financial minimalism is yung down to the bare minimum na po tayo, cost efficiency. Cost efficiency po pag sa pagninegosyo. So aralin po natin na kung ano lang po ba talaga yung pangangailangan natin sa ating negosyo at yung mga usually po, para po for marketing, nagkakaroon po tayo ng add-ons. Aralin po natin kung talaga po bang may value adding na nagagawa itong add-ons na to in terms of our sales. So, kung kayo po yung nagninegosyo, marami rin po kayong pwedeng gawing cost efficiency measures. Sa amin po, gobyerno po kami, yung Small Business Corporation. Ngayon po, bago pa po tayo nagkaroon ng krisis, pinapatay po ang aircon ng 11 a.m. up to 1 p.m. Opo. Kahit gaano po kainit ang ating panahon. Ngayon po, extended na po ang pagpatay ng aircon. For example, nadagdagan pa po ng 1 oras. So, yung mga maliliit na bagay sa pagtitipid or operational efficiency, overhead cost, ang term po natin sa pagninegosyo, dapat po talaga nating isa puso na. Tama po yung kaninang nabanggit nyo, intentional. Pag sa pagninegosyo, strategic po yung ginagamit na term. So, kailangan nyo pong maging strategic sa approach at alamin nyo po yung lahat ng gastusin sa inyong pagninegosyo, aralin nyo po, alin po yung pwede nyong itigil na at alin yung talagang core lang at kailangan na para tumakbo ang inyong negosyo. Okay. So, kumbaga, tatanggalin na lahat ng mga luho. Anuhin mo na lang. Talaga, kung ano lang yung talagang kailangan, barest minimum, ika nga. Okay. Ricky. Ito naman po, no, sa ayon po sa datos naman ng World Bank at saka ng DTI, kumbaga yung lifespan ng mga MSMEs parang nasa 5 taon lang. Ngayon po nakakatakot kasi maraming nga po nag-umpisa na negosyo, di ba? Nilagay nila yung life savings nila. Pero ngayon po nagkaroon po tayo ng krisis sa gitnang silangan. Yung survival rate po ba nito ay nabawasan or mababawasan po? Ay, tama po. Yung mga ganitong krisis, unfortunately, lalo pa pong bababa ang survival rate ng mga nagnenegosyo. Pero katulad po ng napag-usapan natin kanina, there is always a silver lining naman po kung ang na-venture po nating first business ay hindi po tayo pinalad. There is always a chance naman po mag-open tayo ng panibagong negosyo. At ayun, mag-segue po ako. Yung din po yung tulong na na-offer namin as a small business corporation. Nagbibigay po kami ng financing assistance sa mga nagnenegosyo. Magkano po at saan po sila? Ano mga requirements po para makakuha po ng financing po sa inyong organisasyon? Ayun po, salamat po. Lahat po ng requirements namin very basic. Wala na pong mas bare minimum. Ginamit ko na naman yung phrase sa amin. So, ano lang po, government ID, bank account, at business registration documents. Kung nag-exist na po yung negosyo nyo, pictures po nung negosyo, meaning assets or inventories. Yun lang po ang requirement at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. Itong Small Business Corporation, ito ba yung katuwang ng DTI? Kayo ba yung partner ng DTI para makakuha ng mga loans dito ang mga MSMEs natin? Tama po ma'am, kami po actually administratively attached to the DTI. Siya po ang aming mother agency. Kasi sa narinig ko pamumuno ni Sec Chris. ni Sec Chris, kasi nabanggit nga niya yan dati sa amin na yun na nga, yung Small Business Corporation, parang bangko, pero para sa mga MSMEs. So as low as, magkano po yung pinakamababa po na loan na pwede nilang kunin? Hanggang ilang libo rin po? 30,000 po yung floor amount namin sa loan. Okay. 30,000. Tapos, ang ceiling po namin for an individual borrower, kaya po namin magpautang ng hanggang 20 million pesos. Pero,
Ang collateral free po na loan namin is up to 5 million. Wow, collateral. Wala pang Naku, halika na, Ricky. Tara na, Umutang na tayo. maglagay tayo ng magawa tayo ng halo-halo stand. Ako hindi, kasi hindi, ako talaga noon ko pa sinasabi kay Ricky nga ito, talaga sabi ko, pag may panahon ako, gusto ko matutong gumawa ng kandila, ng sabon, yung mga ganon, di ba? Mag-test daw muna tayo, Magte-test daw nga muna tayo. Pero Sir Wally, ako ngayon, sapat ba ang pondo ninyo? Kasi kung sakali umuwi, maski na sabihin natin 10% ng 2 milyon na mga OFWs natin mula sa Middle East. So we're talking about 200,000 na, 'di ba? Yung mga 'yon ang hirap pasukan ng mga trabaho. Baka talagang maghanap na lang sila ng mga negosyo, either magbubukas ng sari-sari store sa probinsya, magbubukas ng laundromat, 'di ba? Magtatayo ng halo-halo store. May sapat ba kayong pondo? Gaano kalaki ang pondo po ng Small Business Corporation? Ay ma'am, actually, just a few weeks back, part po ng the whole of government approach, nilaunch po ng SB Corp yung OFW Negosyo Fund, which is a 2 billion fund po. Dedicated para nga po dito sa mga returning OFWs natin and families nila na would want to put up their own business, or actually kung may existing business sila, pwede rin po nilang i-access yung program for their additional capital requirements po. So, 2 billion po yung for OFW Negosyo Fund. Yesterday, nag-launch din po under the leadership of our good Secretary Sec Chris nung aming 4 billion fund for mga nagnenegosyo naman po locally. Kasi nga po ang topic natin, hindi lang naman po yung mga OFWs nating kapatid na napilitang umuwi ang apektado. Tayo po dito sa Pilipinas, apektado ng mataas na presyo ng bilihin and kasama po ang mga nagnenegosyo. So, kahapon po nag-launch po si Sec Chris, sa pamumuno po ni Sec Chris, yung pondo rin po ng SB Corp, DTI SB Corp, 4 billion po para po sa mga locally affected. Nice. Talaga, alam mo, kung meron kayong pagkakataon, kung meron kayong business plan, at kayo po ay parang kumpiyansa kayo, no, na papatok ito, di ba? Take the risk, di ba? At magkano po yung interest po dyan po sa pag umutang po sa SB Corp? Yun nga po, mababa lang po. 1% per month na based on diminishing balance pa po ito. So, pag sinabi pong diminishing balance, habang nagbabayad, lalong lumiliit. Kasi nagbabayad ka principal and interest. So, sa computation po namin, yung 1% per month na diminishing balance, hindi po siya 12% per annum. 6.7% ang actual interest cost niya po per annum dahil diminishing balance. Sinasabi ko to kay Joyme, yung aming floor director, masarap yung macaroni niya Baka dapat gumawa siya ng macaroni queen. Kasi macaroni queen, ang ganda nun Because ako, seriously napag-usapan namin to kasi nung binanggit nga ni Secretary Chris sa akin, inainganyo ko yung isang babae namin sa office kasi ang sarap ng bagoong niya. Bagoong queen naman. Sabi ko, bagoong queen. Sabi ko, Glyza, gawin mong negosyo yan. Sabi ko, tutulungan kita makakuha ng loan sa DTI para lang to jumpstart, di ba, na negosyo. Ang pupuhanan mo dyan, bibili ka ng alamang, di ba, para magisa mo yung bagoong. Bibili ka ng bote para sa packaging, tapos siguro papel para sa sa sticker, sa labeling mo. And then, social media, di ba, magbayad ka para at least may word of mouth. Di ba, madali na ngayon Kayo ba, Sir Wally, mas sa tingin mo, mas click pag sariling negosyo o maging franchise holder? Yung kukuha ka kunyari ng prangkisa ng kunyari ni Mr. Kikiam, ni Potato Corner, di ba? Yung mga, alam mo ng mga nagbebenta talaga ng prangkisa. O ikaw ba lalaban ka? Hindi, may Potato Corner, gusto ko sa aking patatas. Kanto ni patatas. So, something like that. Patatas kanto. Ano ba mas okay, Sir Wally? Naaliw po ako doon. May pros and cons po. I-divide po natin. Yung nabanggit niyo pong si Macaroni Queen. Joyme po ang pangalan niya. Ito po ay parang kaya po niya na hindi, na sa sarili niya, mag-build siya ng brand. Kasi siya po bilang entrepreneur ay merong unique na produkto, strong ang brand niya. Sabi niyo po, masarap. Ito po'y kaya niya pong palaguin. So, meron naman po kasi na
nagnanais magnegosyo pero wala pong gift na ganito. So, medyo high success rate na po ang franchising kasi established na po ang brand. So, kung ikaw ay gusto mo magnegosyo, actually, baka hindi mo nga kami kailangan, meron kang natatabing pera, kapital, pwede yung franchising. Pero ma'am, meron din kaming franchising loan ha. Wow! Kasi mahal mag-franchise, di ba? Opo. Kung ikaw ay merong gustong itayong franchise outlet, kailangan nyo lang na magkaroon ng franchise agreement with a franchisor. With that franchise agreement, lapit po kayo sa amin. Pwede po namin pondohan yung up to 80% nung investment cost ng franchise. How interesting. Now talaga ngayon parang sabi ko ako natutuwa. I'm very grateful na may trabaho ako, na talent ako. Talent. Talentadong Pinoy. Puro ko talent. Very talented kasi ako. Pero iniisip ko talaga, parang pag tumanda na ako at hindi ko na kaya humarap sa camera, di ba? At lubot-lubot na yung aking mukha. Parang hindi mangyayari. Sana nga. Pero yun nga, inisip ko, ano bang pwedeng magandang negosyo? Noon nung bago naging uso yung mga 7-Eleven, mini-stop, yung mga convenience store. Gusto ko talaga sari-sari store. Yeah. Gusto ko yung nagsusukli. Doon ka lang sa bahay mo. Doon ka lang sa bahay. Di ba? Nandun lang ako sa rocking chair ko. Tapos may pamaypay ka, abaniko. Tapos may mga uutang, may listahan ako. Yun ang talaga yung gusto ko. Tapos tuwing katapusan, maniningil ako. Yung pangarap ni Aling Patpi. Yun ang pangarap ni Aling Patreng. Pero ngayon na may mga 7-Eleven, di ba? Wala nang mga lista-lista nakakahiya na So inisip ko, parlor kaya. Wow. Di ba? Habang nagkukulot. Ikaw, sige. Wala tuloy ako maitanong na aliw. Yun talaga. Those were my dreams when I was younger. Magaan lang naman. Pero Sir Wally, halimbawa, ako magtayo nga ako, hindi naman sari-sari convenience store, pwede rin po akong kumuha ng loan. Ano po ba yung mga requirements, for example, baka naman po hindi ako para qualified. Sa franchise loan? Bukod sa franchise loan, sa lahat ng mga business loans, di ba? Kasi paano po kung kailangan po ba, meron ako mapakita na halimbawa na pera sa paano bangko, negosyo ko, or meron ba akong bank account man lang. Halimbawa po, kasi alam naman po natin na ayon po sa ADB, di ba, halos lahat po ng MSMEs, galing po sa informal sectors. So marami po sa kanila, ang kulang po sa mga qualifications and requirements. Para po hindi na po ako magsayang siguro ng enerhiya at ng mga imagination. Kasi di ba, sarap-sarap mangarap, tapos pagdating ko pala sa inyo, rejected ako. Ano po? Ikaw, reject ka talaga. Lagi itong nakakalimot, hindi talaga nakakawala. Ayan, sige. Consistency is key. So ito po, ano po yung mga, pwede po natin ilatag kung ano na po yung mga qualifications natin para po sa ating mga kababayan na interesado pong kumuha po ng business loan mula po sa inyo. Ayun po, nilapag ko po kanina ang 4 basic requirements. Government ID, bank account, tapos po business registration, meaning mayor's permit kung meron ka na. Sa amin po, at sa pagkakaalam ko, kami lang pong financing institution ang tumatanggap ng mababa lang po ang ilo-loan nyo sa amin. 100,000 and below, meaning 30,000 to 100,000. Tumatanggap po kami ng barangay certification. Meaning, kasi tama po nabanggit po na yung iba po or karamihan ng MSMEs ay nasa informal sector. Correct. Meaning, hindi pa formally registered, meaning wala pang mayor's permit. At saka wala pang bank account. Yun na nga po, that's what I meant, sir. Nilatag yung nga kanina, pero ano po yung, alimbawa, ano po yung minimum? Pwede na po bang 5,000 pesos? Yung iba po, wala rin 5,000. Pwede po pang Sa 100 bangko. pesos yung bank account ko. Kumbaga, pang open lang po ng aking, ano yun? Yung ATM. Ay, ito po, hindi po namin tinitingnan yung laman ng bank account. Basta may account ka lang. Ay, Basta may meron bank pong account bank ka. account. Basta Kasi po, yun po ang nag-i-establish amin na sa term ng financing institute, know your client. Know your client. Kung kayo po yung nakapag-open ng bank account, ibig sabihin, kayo Kilala po ka. part na po kayo ng formal financing sector. Marami pa po sa ating kababayan nang wala pong bank account. Correct, oo.
yung initiative or willingness po na mag-open ng bank account, it says a lot na po na gusto na pong mag-formalize or maging parte ng financing landscape ang isang tao or isang maliit na negosyante. Hindi po tingnan yung laman. Oo, maganda naku, balita ang ganda po ng mga yun. balita mo, Sir Wally. Babalik ka talaga dito dahil may balak talaga ako Magtayo ng parlor. magtayo ng patatas kanto. Hindi, tsaka, wag na, mag-offer ka ng rebound. Mag-rebound. Kasi si Sir Wally, hindi na niya kailangan hindi na uso ang magpakulot. pag-rebound ngayon. Keratin na ang tinatawag doon, di ba? Hindi na rin kulot, hindi na perm. Perm, di ba tanda mo dati yung rollers na maliliit. Ay, naku, pero very interesting. May mga ilalapit po ako talaga sa iyo, Sir Wally, ha, na mga gustong mag-umpisa ng kanilang negosyo. At talagang yung bagoong, maybe macaroni, or ewan ko pa, or leche plan, itong ni Joy Me. Patata kanto. Pero talagang kailangan talaga maghanap na tayo talaga ng iba pang pagkakakitaan. Side hustle nga, or malay mo, yan pa yung maging primary Diba? Di ba negosyo mo, di ba? Any last words po, Sir Wally, bago po kami magpaalam? Ayun po, salamat po sa pag-imbita sa amin. And yun, sana po nakatulong yung mga tips kanina. And kung kayo po ay nagbabalak magnegosyo or may negosyo na ngayon at kailangan nyo po ng additional capital or funding para palaguin na inyong negosyo or suporta dahil nag-i-struggle po ng bahagya ngayon dahil sa krisis, lapit lang po kayo dito sa Small Business Corporation. Online lang po kami ang pag-a-apply ng loan programs namin. Meron po kaming mobile app. Gagamitin nyo lang po ang inyong smartphones at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. Ayan, okay. Baka bukas na bukas o aura-aura. Di, mamaya. Meron marami nang tatawag sa inyo. Sir, pwede pa loan? Sir, by the way, itatago ko ang pangalan ko sa pangalang Aling Patring. Di ba? Para sa aking Patata Corner. Patatas Corner. Okay, maraming salamat po, Sir Wally. Thank you, sir. At maraming salamat rin sa inyong serbisyo at mabuhay ang manggagawa Pilipino na nagsa-side hustle na ngayon. Mabuhay. Thank you very much. Salamat po. Salamat. Aray, paus na. At magpapalik po po ang ASPN. Sa palagay nyo. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Across continents and through time zones, the story of our world. From the corridors of power to the quiet corners of resistance, we follow the voice of change and the truth. Informed by facts, driven by purpose, bound to no border. This is more than news. Mata ng Agila International. ASPN pa rin tayo, ang sambayanan, pinusuan natin. Paano nyo ginagawang masarap at kakaiba ang mga leftover food nyo sa bahay? Panoorin po natin ito. Siyempre, pag magluluto po muna, lilinisan po muna ng mabuti yung paggagamitan. Tsaka pag may matitira po is ilalagay po sa ref para po hindi po masira agad. Kasi minsan may mga pagkain kasi na kahit isalin mo siya sa Tupperware, napapanis pa rin siya. Bakit? Kasi yung ibang Tupperware kasi na ginagamit ng iba, minsan hindi maayos yung pagkakahugas, kaya madumi. Kaya para ma-preserve ng maayos yung pagkain at hindi agad mapanis, make sure muna na malinis yung Tupperware na gagamitin. Kaya yung ibang mga pagkain na haluan ng suka, tulad ng adobo, paksiw. Kailangan po lutuin mabuti ang pagkain po para hindi mabilis mapanis ang pagkain po. At pagkatapos po, ilagay po sa lagayan po ng malinis po. At pag hindi po maubos, ilagay po sa refrigerator po para maging maganda po ang pagkalagay po ng ating mga pagkain. Okay, bago kami magpaalam, nako sana inyong tanghalian masarap. Dahil marami na kaming nabigay ng mga tips sa inyo kung paano nyo pwede i-level up ang mga tira-tira nyong pagkain. Kaya kung meron kayong tira-tira, ipadala nyo na rin po dito sa amin sa studio. Ang address po namin, 25 Central Avenue. Hanapin nyo lang si Joy Me, si Dante. Okay. At syempre,
dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan, kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan natin po ang ating mga problema. Mag-food trip tayo ng masarap, maski na tira-tira lang yan. Gumala at gumawa po tayo ng masasayang alaala at matinding panalangin pa rin po ang aming hiling po sa inyo. Kaya tutok lang po dito bukas sa Ano sa palagay niyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls! At mamaya 9:30 ng gabi, Mata ng Agila International dito lamang sa Net 25. See you tomorrow! Ingat po!